Tumayo po tayo mga kapatid. Tayo po'y muli nandito sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa gawain ito muli mapapangaralan po natin muli ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Nandito po tayo muli sa ating midweek service prayer meeting. Nawang ma-bless po tayong lahat sa bagong iyaya na salita po ng Diyos sa atin po ngayong gabi, ang hain na ibibigay niya po sa bawat isa po sa atin. At isang pagbati po sa mga kapatid natin via Facebook Live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naway po'y sumainyo ang kagandahan at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. At lahat po ng lingkod po natin sa IPRM Ifugao, sa lahat ng IPRM Ministry, lalo na po sa mahal nating Prophetess Josepina Riambonanza at sa buo niya pong pamilya, buong Riambonanza. Ano po, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay ngayon magsisimula na. Sabik na po ba kayo muli maranasan ang presensya ng ating Diyos na buhay? Amen. Tayo po ay magsisimula na sa panguna po ng ating ministry. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inayaan ko po kayo na damhin niyo po ang presensya ng Panginoon. Sabi sa awitin, wala siyang katulad. Kaya marapat lang po natin siyang itaas kasi wala po siyang katulad. Hallelujah, Jesus.
Mananahimik sa'yo, wala kang katulad. Mananampalataya sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa panahon, wala kang katulad. Sa harapan, sa panahon, sa panahon, wala kang katulad. Lord, maraming salamat po na kami pinagkakaroon dito. Ama, i-bless niyo po siya ng hanggang dito sa nangangahalagan sa aming gawain, Ama. Sana ito po'y magtagumpay, Ama. Ama, sa Pastor Mark, Ama, bigyan niyo po siya ng tagumpay at kalakasan, karunungan, Ama. Ama, sa nawa ng tumulong sa aming gawain, Ama, naging po siya na sana. Bless niyo po siya ng kaming lahat dito. Ang sa matalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Walang tulad ng pangasarap pakinggan ng awiting inihandog sa gabing ito. Dahil ang Diyos talaga po natin ay walang katulad. Katulad po ng hain niya po ngayong gabi. Alam po natin na ito po muling kakaiba po para sa ating pagdinig at kaiba po sa ating magiging bagong kaalaman at karunungan po na ibibigay po sa atin ng Diyos na buhay ngayong pong gabi ito. Ituloy po natin ang ating pandinig, ang ating focus po sa bawat salita ng Diyos na ating mapapakinggan po ngayong gabi. At hayaan po natin na ito po'y may tanim po sa ating mga puso at hayaan po natin itong pagyamanin ng ating Diyos na buhay ang bawat salitang ating mapapakinggan ngayong gabi. Pagkat ito po ay salita ay ang buhay po. Amen. Hallelujah. Handa na po ba ang lahat? Sabik na po ba ang lahat? Kumain spiritual? Amen. Hallelujah. Tayo po'y di na po natin patagalin. Yan ko na po ang ating likod. Palapakan po natin ang Diyos na buhay sa buhay po ni Apostol Mark Angelo Yan tayo Cornel. Sige po, makupo na po tayo. Muli, magandang gabi sa ating Diyos na buhay. Sa ating Panginoong Jesus na tumubos sa atin. Kaya po tayo nagpapatuloy. Hallelujah. At sa banal na Santong Espiritu na patuloy pong nag-guide sa atin. Amen po. Para hindi po tayo tumalikod pa sa pananampalataya. Amen po. Okay, magandang gabi rin sa ating propeta Jose Bina Aureong Manansa sa lugar po ng Siargao. Ifugao. Basta may gaw eh. Sa lugar po ng Ifugao. Amen po, sa main church. At sa lahat po ng sangay ng IPRM Ministry. Magandang gabi po. At syempre, sa inyong lahat na naririto po. Amen. Amen. Na laging nakikinig sa katuroan ni Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya tayo po ay naniniwala sa katuroan ni Kristo, kaya palagi tayong narito. Amen po. Amen. Kumakain po tayo spiritual. Hindi lang naman po kayo, kundi pati ako po na nagtuturo. Amen po. Amen. Kaya sikapin natin na mahanap. Hinahanap natin palagi ang kalooban ng ating Diyos. Kaya tayo po ay patuloy sa pagkatuto. Kasi kapag hindi na po, hinito natin ang pagkatuto, hindi po tayo tuluyang mababago. Amen po ba? Amen po. Ang bagong pagkatao na isinuot po sa atin, ay yun po yung pagkatao na nababago. Amen po ba? Nililipat tayo sa dilim papuntang liwanag. Amen po ba? Okay. Sige po. Ganyan ko po kayong magbukas sa aklat ng Korinto. Ikalawang Korinto. Yan. Chapter 2. Ay,
2 Corinthians chapter 7 verse 2. Kalawang Korinto kapitulo 7 versikulo 2. Hallelujah. Tulungan po natin yung mga baguhan. Magandang gabi po sa ating mga FB Live viewers. Di po namin kilala kung sino po kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Kumain na po ba? Parang tahimik po ang tao ngayon eh. Maaaring kumain na pero hindi masarap ang ulam. Kaya hindi masaya. Amen po ba? Amen po. Amen daw. Ganon din minsan sa salita po ng Diyos. Minsan kapag mabibigat yung turo, hindi sumasaya ang tao. Amen po. Lalo kung tinatamaan ka. Ayan na naman si pastor eh. Patamaan na naman ako ni pastor. Hindi po tayo napapangiti, kundi na papasimangot. Amen po ba? Ano po ang solusyon doon? Eh, kailangan po, kung ano po yung tumama sa atin. Ngayon, sa next gawain, sana hindi natatama ulit sa inyo. Amen po ba? Kung ulit ka natatamaan, masakit po. Amen. Ngayon, para hindi tayo tatamaan, baguhin natin. Pag tinamaan tayo, ako yun. Kailangan nang baguhin ko na. Para next, hindi ka natatamaan, ay hindi na ako yun. Amen. Nakangiti ka na ngayon. Christian, hindi na ako yun. Amen po. Amen. Kasi pag palagi tayo ang tinatamaan, ang feeling po natin, pinapatamaan ako ni pastor. Amen po. Amen. 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 Lakas ang amen ha. Okay, nandyan na po kayo sa... Ay, ang ganda ng title, oh, Kagalakan. Amen. Amen po ba? Amen. Naman na. Title pa lang eh. Talagang magagalak na kayo. Amen po ba? Ang kagalakan ni Pablo. Apostol Pablo po. Amen po ba? Ang kagalakan ni Apostol Pablo. Kilala niyo naman po siguro si Apostol Pablo. Amen po ba? Isa siya sa pinakamaraming aklat na isulat sa Biblia po. Amen. Talagang, dyan pa lang kung makikita natin na marunong na tao po si Apostol Pablo. Maraming laman ang kanyang isip. Amen po. At hindi yun nagkalaman nang hindi siya nag-aral. Amen po ba? Nag-aral po siya na nag-aral. Okay, manalangin po tayo. Amang Diyos na banal dakila sa lahat, kaya po ang Diyos na may likha ng langit at lupa, kayo makakagawa ng lahat ng bagay. Amang Diyos, sinihiling ko po, ako ay nagpapakumbaba na muli, ibuhos po rinyo ang inyong banal na Santong Espiritu at gamitin niyo po ang instrumento upang maipahayag ang inyong kalooban, ang gusto niyo pong mangyari sa mga tao. Amang Diyos, ianod niyo po ang aking labi, ang aking dilang, ang aking bibig. Hallelujah, wala pong lalabas dito na hindi po tama. Ako po'y nagpapakumbaba, wala pa pong magagawa kung kayo po ay hiwalay sa akin, kung kayo po ay hiwalay sa amin. Amang Diyos, dinadalangin ko rin po ang mga tao na makikinig. Dinadalangin ko po na hindi lamang po nila ito mapakinggan kundi may sagot. Buksan niyo po ang kanilang pangunawa. Huwag niyo pong hayaan maging bulag ang tao. Hallelujah. Bigyan niyo po sila ng liwanag sa pamagitan ng inyong pong banal na salita. Amang Diyos, maraming salamat po. Ito pong aking dalangin ng aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak niyo pong si Jesus. Amen. Ano pong title? Ang Kagalakan ni Apostol Pablo. Bakit kaya naging... Ano po bang ibig sabihin kagalakan? Yung masaya. Amen po ba? May nangyayari na nagpasaya sa'yo. Amen po ba?
Talagang, ano yung mga pangyayari na yun? O kayo yun? Ano yung mga nagpapasaya sa inyo? Kaya hindi normal na lagi kang malungkot. Amen po ba? Kasi kahit sabihin na, amen bahana, ano yung nagpapasaya sa iyo? Amen. Ako, marami pong nagpapasaya sa akin. Isa na si Jimbo. Number 2 na si Barak. Yan. Kapag nakakaramdam po ko ng lungkot, tumitingin lang po ako sa kanila. Ayan. Dapat alam natin kung ano yung nagpapasaya sa atin. Amen po ba? Para mapalitan ng kagalakan. Pero dapat tayo mga Kristiyano, hindi tayo nagiging masaya sa paggawa ng kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Kung ang kasiyahan ng mga nasa dilim ay paggawa ng karumihan, kabalukutan, kalikuan, iba rin po tayo. Amen po ba ng mga Kristiyano? Kailangan na nagpapasaya sa atin yung paggawa ng kabutihan. Amen po ba? Dati rin naman po tayo nasa dilim at alam naman natin na nung andun tayo, masaya din tayong ginagawa yun. Ang tanong, baka meron pa dito na masaya pa rin ginagawa yun. O may nakakamiss pa. Amen po. Dapat din natin nami-miss yung mga gawain nasa dilim. Amen po ba? Lahat ng gawain nasa dilim, karamihan po yan ay kasalanan. Amen po ba? Kasi mas magandang gawin ang kasalanan sa dilim, hindi makikita, nakatago. Kunyari, may kabit ka. Saan kayo magtatagpo? Sa maliwanag o sa madilim? Sa maliwanag? Maliwanag yan, lagot ka niyan. Mahuhuli ka kagad yan. Amen po ba? Pag nagpapalitan ng bayad sa droga at saka sa pera, alangan na, doon pa kayo sa maliwanag, sa madilim po. Lahat po ng kadalasan, lahat ng gawaing masama ay nagaganap sa dilim. Amen po ba? Okay. Verse 2. Bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong puso. Sinong sinulatan po ni Apostol Pablo? Dito, ang mga taga Corinto. At kung pag-aaralan niyo po ang aklat ng Corinto, si Apostol Pablo po nagalit sa mga taga Corinto. Kasi nabalitaan niya ang mga pagkakampi-kampi, hindi pagkakaisa ng Corinto. At nabalitaan niya rin na meron mga apostol doon na pinagkakaisahan siya. Amen po ba? Hindi kinikilala ang pagka-apostol ni Apostol Pablo. Kaya nagagalit po siya. Mamaya po, malalaman natin kung paano nagalit si Apostol Pablo. At kung gusto nyong malaman kung talaga bang nagalit si Apostol Pablo, basahin po rin yun. Yung buong aklat ng Una Corinto, tsaka buong aklat ng Ikalawang Corinto. Para malaman ninyo na si Apostol Pablo po, galit siya sa kalikuan. Hindi niya kinonsinti ang mga taga-Corinto. At ngayon, mag-aaral natin, bakit nagalak si Apostol Pablo sa kabila ng kalikuan ng mga taga-Corinto? Bakit siya nagalak? Pag-aaralan po natin. Bigyan ninyo kami, verse 2, bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong puso. Kailan may hindi namin kayo ginawa ng masama. Itinulak na gumawa ng masama. O nilamangan ang sinuman sa inyo. Yan. Leadership po yan. Ang isang leader, kailanman hindi niya itutulak ang kanyang nasasakupan sa paggawa ng masama. Kundi ang instruct niya sa tao na kanyang nasasakupan ay yung ikakabuti. Amen po ba? Kaso nga lang, in-instructionan mo na, hindi pa rin ginawa. Sino naka-experience na gano'n?
In-instructionan mo na ganun ang gagawin mo. Paulit-ulit pa, tapos hindi mo pa ginawa. Ngayon, napatunayang mali yung sarili mong desisyon, mas lalong napahamak. Sana mabuo yung tiwala sa mga leader. Amen po ba? Kasi yung totoong leader na nagmamalasakit sa iyo, hindi kanyan i-instructionan ng ikakapahamak mo. Amen po. Doon pa nga mabubuo yung tiwala mo sa leader mo eh. Pag masunurin ka, sunod-sunodin ko to. Tapos kapag sinunod mo, nakikita mo maganda, babalik ka, nakangiti. Totoo yung inutos mo. Ayan. Amen po ba? Doon nagkakaroon ng magandang relasyon. Napapatunayan. Amen po. Itinulak na gumawa ng mas maunang lamangan ang mga sinuman sa inyo. Verse 3. Sinasabi ko ito hindi upang hatulan kayo sapagkat gaya ng sinasabi ko, mahal na mahal namin kayo at kami kasama ninyo sa buhay at kamatayan. Kung kayo po ay balang araw magiging leader, number 1 po na maiparamdam yung pagmamahal. Amen po ba? Amen. Lagi po tinuturo ni Pastor Mark yan. Dapat pantay ang pagmamahal, pantay din ang pagdidisiplina. Si Apostol Pablo po, ganyan po. Ganyan po siya. Naiparamdam niya ang mataas na pagdidisiplina, naiparamdam niya rin ang mataas na pagmamahal. Amen po ba? Kaya pinakinggan siya ng mga taga-Korinto. At yan rin po ang tinuturo ko po sa inyo. Amen po ba? Paulit-ulit. Oras na hindi po yan maging pantay, hindi maging balanse, pangit po ang kalalabasan. Amen po ba? Mga first batch ng mga, awan ko kung may natira pa sa first batch, baka nagsiatras na po. Amen. Amen. Amen po. Huwag po tayo maging katulad ng history. Amen po ba? Sa panahon po ni Jesus Christ, nung nakita nilang pahirap na ng pahirap, pabigat na ng pabigat, nagsiatrasan po. Natira na lang po 12. Kung tutusin, hindi lang po 12 yung sumusunod kay Jesus Christ that time. Napakarami po. Anak po, 70 plus, ganyan. Pero nakita nila, pabigat na ng pabigat na. Lalo nung naririnig na nila, kailangan talikuran ng ganito. Mayroon pong tinatawag na screening para maging lingkod ng Diyos. Amen po ba? Screening. Amen po. Ngayon, kailangan natin dumaan sa mga trial, magsubok, training. Amen po ba? Ngayon po, nasa panahon po kayo, yung mga first batch, nasa panahon kayo ng receiving knowledge. Amen po ba? Nasa receiving kayo ngayon. Receive muna kayo ng knowledge. Receive mo yan. Ngayon, darating ang panahon, pag na-receive na kayo, hinog na kayo, pwede na kayong, lahat naman ng tinrain, sinasabak, di ba? Para mapatunayang na-train. Amen po. Amen po. O ngayon, paminsan-minsan, nailalabas na po kayo ngayon. I-preach, street preaching. Ngayon, makakapag-street preaching ba kayo kung wala kayo na-receive? Di ba? Kung hindi kayo na-train. Amen po. Glory to God. Amen. Ngayon, ito yung, kung ano lang yung napapakinggan yun palagi, katuruan. Yun lang din yung, kung naging epektibo sa inyo, yung naririnig nyo ngayon, maaaring maging epektibo rin sa mga kapakarinig sa inyo sa labas. Amen po ba? Kung yung mga napakinggan nyo dito, na nagtulak sa inyo para makapagpabago, maaaring maging epektibo rin. Amen po ba? Lalo kung i-testimony ninyo yung inyong buhay. Amen po ba? You must be born again. Amen po. Ito ka dati, at ako ito. Bakit ako naging ganito? Kasi napakinggan kong ebanghelyo. Di ba? Ngayon, yung mga tao, minsan nakakarinig, ganyan din ako Akala ko hindi na pwedeng magbago yung ganyan. Yun, nabubuhayan ng loob. Amen po ba? Kahit si Apostol Pablo ay ganyan po yung strategy po niya.
Sige, Eriko. Wala pa. Ano po? Si Apostol Pablo, alam niyo po ba na talagang sinasabi niya, dati akong manunuliksa ng mga mananampalataya. Inuusig ko sila. Pero na-encounter ko ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Ganyan po siya. Amen po. Sinasabi niya ang kanyang nakaraan. Basahin po ninyo, hingaman ko po kayo, basahin ninyo kung paano siya mag-preach, magturo. Ganyan po, sa gawa, mababasa niyo po yan. Sinasabi niya yung nakaraan niya, dati po kung manunood siya ng mga... Pero nung naliwanagan ako, na-encounter ko ang Panginoong Yesus. Bigla siya nagbago ngayon. Dating manguusig, ngayon, siya nang nangaral, kasama na siya sa inuusig. Amen po ba? Amen. Amen po, ganyan. Amen po. Amen. Lahat tayo may kanya-kanya tayong testimony. Powerful po yan. Amen po. Amen. Powerful po yan. Amen. Sana po tayo? Sa verse 3. Sinasabi ko ito sa inyo, sinasabi ko ito, hindi upang hatulan kayo sapagkat gaya ng sinasabi ko, mahal na mahal namin kayo at kami kasama ninyo sa buhay at kamatayan. Hallelujah. Grabe yan. Buhay at kamatayan. Verse 4, lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong ipinagmamalaki. Hallelujah. Si Apostol Pablo po, napagalitan niya ang Korinto, pero lagi niyang ipinagmamalaki. Amen po. Sa kabila ng lahat naming tinitiis, ang nadarama ko'y kaaliwan. Nag-uumapaw sa puso ko ang kagalakan. Kasi nakikita po niya Apostol Pablo, hindi nasasayang ang kanyang tinuturo sa mga taga-Korinto. Bagamat meron nangyaring pagkakampi-kampi, sigalot, pero naaayos po. Amen po ba? Nakakarinig po ba? Nakakarinig po. Okay. Verse 5, nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga sa lahat ng pagkakataon. Ay naranasan namin ang matinding hirap, panunuliksa mula sa labas, at pangamba naman na sa aming kalooban. Subalit ang Diyos na umaaliw sa naghihinagpis ay nagbibigay aliw sa amin sa pagdating ni Tito. Si Tito po ay sinugo ni Apostol Pablo sa taga-Korinto. Amen po ba? Siya ang nagbalita na nakarating ang sulat sa mga taga-Korinto at siya rin ang nagbalita na nagsisiyang yung mga taga-Korinto na ayos yung sigalot, mga kampi-kampi, mga nangyaring hindi maganda. Amen po ba? Kaya naaliw si Apostol Pablo, nagkaroon ng kagalakan. Verse 7, hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa amin, maging ang pag-aliw ninyo sa kanya ay nakaaliw din sa amin. Ibinalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin kahit lalo akong nagalak. Hallelujah. Verse 8, hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit nalulungkot kayo dahil dito. Hallelujah. Ito na po yan. Ulitin natin, hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit nalulungkot kayo dahil dito. Kaya nga sinasabi ko siya, basahin po ninyo ang aklat ng Korinto. Una Korinto, tsaka ikalawang Korinto. Para malaman ninyo kung ano yung sinasabi ni Apostol Pablo, bakit nalungkot ang mga taga-Korinto. Kasi yung isinulat ni Apostol Pablo ay galit po siya. Amen po ba? Sino po dito mangingiti kapag nakatanggap ka ng liham na doon sa liham na yun eh, pinapagalitan ka? Makakangiti ka ba? Sabi, break na tayo.
Sino? Sinong ngingiti doon? Nakatanggap ka ng liham, tapos break na tayo. Kasi ganito ka, ganyan. Nakatanggap ka ng liham, imbis na magaganda yung mensahe, pinapagalitan ka. Makakangiti po ba tayo noon? Di ba hindi? Ganun po ang nangyari sa mga taga-Korinto. Amen po. Nilihaman sila ni Apostol Pablo. Maraming pagtutuwid na mensahe. Amen po. Okay. Kaya nagdulot ng kalungkutan sa mga taga-Korinto. Verse 8, hindi ko pinagsisiyan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa aking sulat. Dito po sa atin, hindi sulat. Amen po. Hindi na kailangan isulat. Susulatan po kasi ganito. Pastor TJ, ayusin mo ang music team. Hindi na po sulat, kundi aktual. Pastor Nancy, yung pagsunglit mo buwas-buwasan mo yung iyak. Di ba? Hindi na po sulat. Amen. Amen po. Amen. Direkta po tayo sa pagtutuwid. At kapag itinutuwid po ang isang tao, nakangiti pa o nalulungkot? Nalulungkot. Amen po ba? Amen po. Pero baliktad kay Hana Kapag tinutuwid, doon siyang umingiti Pansinin ninyo. Di ba? Malungkot siya. Tapos pag tinutuwid ko na, tsaka yan umingiti. Tinawa. Sampol nga Hana. Sana. Ayaw na. Amen po. Kapag tinutuwid ng isang tao, sabi nga sa Hebreo, sino ba yung one? Masaya pag tinutuwid. Huwag akong masaya kapag tinutuwid. Amen po ba? Pero kapag naituwid na, sumasaya. Amen po. Ayan na. Sabi po yung sinabi po na ang pagtutuwid talaga masakit. Ito po siya sa Hebreo. Hebreo Ayan. 12 verse 11. Sabi po Sige, siya, basahin natin. Hebreo 12 verse 11. Hebreo 12 verse 7. Ayan. 11. Talagang gustong basahin ni Brother Jason 12 verse 11. Okay. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagkasanay sa matuwid na pamumuhay. Nagiging masaya tayo Habang tinutuwid tayo, habang tinuturuan tayo, habang sinasabihan tayo ng mali natin, hindi masaya po yun. Pwede yung sabihan si Pastor, palagi na lang mali yung nakikita mo sa akin, Pastor. Yung nakikita na lang kita, lagi kang may nakikitang mali. Di ba? Pwede yung sabihin kay Pastor niyan. Pero, ganito, sa lahat ng mali na nakita sa'yo, sinubukan mong magpatama. Basahin natin. Pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapang bunga ng pagsanay sa matuwid na pumuhay. Kapag nagpatuwid po tayo, nagpatama po tayo, lahat ng sinita sa atin, ng leader na itinalaga sa atin, nagpasita tayo, nagpatuwid tayo. Balang araw, ulitin natin. Pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Lilingon kayo. Kaya magkakaroon ka ng kapayapaan, lilingunin mo yung dati mo na pagkatao. Ay, ang layo na pala ng narating ko. Amen po. Ngayon, paano magiging malayo ang narating mo kung hindi ka nagpatuwid, hindi ka nagpatama? Mas ipinilit mo yung alam mong tama.
Nakukuha mo. Sinasabi mo, laging mali, laging mali, laging mali. Ano pong trabaho ng leader din niya? Magkonsinti ng mali. Sa tingin po ninyo, ano po, ang isang totoong leader na nagmamahal sa kaluluwa, magkukonsinti po ba yan ng mali? Hindi po. Amen po ba? Hindi yan magkukonsinti ng mali, kundi magtatama ng mali po yan. Kung walang magtatama, walang magiging tama. Ganyan ang ginawa ni Apostol. Balik po tayo sa Corinto. Salamat, Brother Jason. Hallelujah. Ganyan po ang ginawa ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Amen po ba? May nakita siyang mali sa mga taga-Corinto, sinulatan niya. Talagang binakbakan niya sa sulat niya. Kaya hinamin po, basahin po ninyo ang Corinto. Una Corinto, 2 Corinto. Basahin po ninyo. Nandyan yung makikita ang galit ni Apostol Pablo. Hindi siya konsentidor na leader. Amen po. Amen po. Kaya yung baguhin, gising ko ba ng Christ? Kailangan maramdaman po ng ating mga nasasakupan na tayo ay galit sa mali. Amen po. Galit po tayo sa mali. At ikinakatuwa naman natin ang pagiging tama. Kaya nung naitama na, biglang nagalak si Apostol Pablo. Yung galit niya ng una, ay galit po yun bilang concern. Na ayaw niyang magpatuloy sa mali ang mga tao. Ngayon, kung na-release niya ang galit sa mali, hindi sa tao, lilinawin po natin, hindi tayo galit sa tao, kundi dun sa mali na ginagawa. Kailangan maitama. At nakita natin nung na-release yung pagtuturo para maging tama. At naging tama yung tao, ikinagagalak po yun ng isang leader. Amen po. Amen po. Balang araw po, makikita nyo, lagi pong nakangiti si Pastor Mark. Amen. Pinapangarap niyo po ba yun? Amen. Yung makikita niyo si Pastor Mark, nakangiti na kagad. Anong gusto po ninyo? Oh. Ito lagi kong tanong sa mga bata to eh. Anong gusto ninyo? Nagagalit si Pastor Mark o mabait? Siyempre yung bata, ang sagot niya lagi mabait. Kayo din po ngayon, mga matatanda. Anong gusto ninyo? Nakangiti si Pastor Mark o nakasimango? Nakangiti. Hindi magpa-follow up lang po tayo niyan. Kung gusto nyo pala nakangiti, hindi magpaayos na po tayo. Amen. Amen. Amen po. Amen. Ginagamit lang po ako ng Diyos para maging kasangkapan na kayo po ay maturuan. Mahirap po magturo ng taong ayaw magpaturo. Amen po ba? Mapapagod ka lang. Ikaw gusto mo siyang matuto, tapos siya naman ayaw, mapapagod ka. Amen po. Kaya, kung gusto po ninyo nakangiti lagi si Pastor Mark, hindi nyo naranasan, ayaw nyo maranasan yung pagpapagalit niya, may solusyon naman po. Amen. Amen po, may solusyon. Magpatama po. Amen po. Sino na po nakaranas ng galit ni Apostol Mark? Amen. Ibig sabihin, lahat kayo may sama na ng loob. Masama ang loob po. Dati. Kasi minsan, sa pagtutuwid, nandiyan si Satanas. Sa pagtutuwid po, nandiyan po si Satanas. Minsan binubulag niya tayo. Binubulungan. Huwag kang maniwala dyan. Di ba? Ganyan po si Satanas. Huwag kang makinig dyan. Pero umanda yung panahon, yung araw, oras, napapatunayan. Amen po ba? Natama naman pala talaga. Amen po. Hindi po tayo
itong IPRM United in Christ, sa pag-abante, nabubuo ang tiwala natin sa isa't isa. Amen po ba, mga kapatid? Nabubuo yung tiwala natin sa isa't isa. At yan ang magtutulak sa atin sa tagumpay. Amen po ba? Yung pagkakaisa natin kay Kristo. Amen po ba? Hindi kayo nagkakaisa kay Pastor Mark. Ginagamit lang po ako. Ang magtutulak sa atin ng totoo sa tagumpay, yung pagkakaisa natin kay Kristo. Kaya si Kristo palagi ang ating itinataas, pinupuri, pinag-aaralan yung mga katuruan niya. Palaging si Kristo. Amen po ba? Darating ang panahon, yan ang ipagmamalaki natin. Sabi nga sa Bible, kung sino gusto mo magmayabang, yung ginawa ni Kristo, ang ipagmayabang niya. Balang araw, ipagmamalaki natin yung ginawa ni Kristo sa lugar na ito. Amen po ba? Mark my word po. Maring may mawala pa sa atin. Pag natira yung mga solid, amen po ba? Wala po sa bilang yan. Wala sa pagalingan. Wala sa titulo. Kahit na nasa pagsama po ng Diyos yan. Amen po. Nasa pagkakaisa po yan kay Kristo. Nasa pagkakaisa po kay Kristo. Nakuha po. Mas lalo po ninyo makikilala ang Diyos sa hinaharap kung hindi po kayo hihinto. Yan po ang labanan dyan. Sa karera, spiritual, hindi po pabilisan ang labanan. Patyagaan po. Alin mo yung mabilis na humihinto. Alin mo yung mabagal na humihinto. Sa karera po spiritual, ang mga nananalo, yung matyagang nagpapatuloy, yung nagtitiis. Amen po. Gusto niyo makamtan? Gusto natin makamtan ang buhay na walang hanggan? Makakapagtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yan po ang labanan. Yung hindi mo pagtalikod sa pananampalataya. Kahit gaano pa kahirap na ang iyong nilalakaran. Kahit kung pamilya mo na ang tumutulig sa sayo. Hindi ka magpapa-apekto kasi kay Kristo ka na naniniwala, hindi sa pamilya mo. Amen. At yan po, hindi ko po katuruan yan. Katuruan po ni Kristo yan. Amen. Hindi po maaaring maging alagad ko ang nagmamahal ng higit sa kanyang. Hallelujah. Paulit po yung itinuturo ni Pastor Mark. At sa mayamang lalaki, pinagmalaki pa niya, yung mayamang binata na lalaki, pinagmalaki pa niya na natupad niya na daw lahat ng kautusan. Pero bumagsak siya. Nung sinabi, pagbili mo yung ari-arian, ipamahagi mo sa mahihirap. Di ba? Si Kristo po talagang susubukan po tayo kung tayo po ay totoo o hindi. Nasisiyasat niya kung ano yung pinapahalagaan mo sa mundong ito. Doon kanya susubukan. Kaya kumanda po tayo sa pagsubok ng ating Panginoong Yesus. Kung ano yung pinapahalagaan mo dito sa mundo, diyan kanya susubukan. Kung kaya mo bang bitawan yan. Kaya mo bang talikuran yan. Amen po. Amen po ba? Amen po. Saan na po tayo? Sa verse 9.
Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Di ba? Nalungkot ka kasi napagalitan ka. Nakalungkot ka kasi pinagsabihan ka. Nalungkot ka kasi na-review ka. Amen po ba? Pero kung nagpa-review ka, nagpatuwid ka, tuloy natin. Verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos, verse 9. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kahit hindi kayo napinsala dahil sa amin. Verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos, makinig po ang may pandinig, unawain ng may pangunawa. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Amen po ba? Nagiging malungkot kasi tayo kasi tinutuwid tayo. Yan ang kalungkutang buhat sa Diyos. Amen po ba? Masakit. Kasi tinutuwid tayo. Amen po ba? Masakit. Amen po ba? Pero pagkatapos maituwid tayo sa ating mga kamalian, nagbubunga yan ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Amen po ba? Kaya huwag nating mamasamain yung pagtutuwid sa atin, pagtuturo sa atin. Huwag nating mamasamain. Ang binubunga niyan, kaligtasan. Amen po ba? Kapag pinutuwid natin, siya sa atin natin mabuti. Ikakabuti ko ba ito o ikakasama ko? At alam naman natin ikakabuti natin. Amen po ba? Amen po. Alam naman natin ikakabuti natin. Mayroon po tayong sentido komon na inilagay sa ating ulo. Simulan ng kumain ang ating ninuno na si Eva at Adan. Nagkaroon po tayo noon, sentido komon. Makaalam ng tama at mali. Amen po ba? Kaya kapag tinutuwid tayo, alam natin na ikabubuti natin yung pagtutuwid o ikakasama natin. Kaya gamitin po natin yun. Yung sentido komon, common sense. Amen po ba? Amen po. Kapag tinutuwid tayo, sinisito tayo, gamitin natin ang common sense. Ikakabuti ko ba ito o ikakasama? Kung alam natin ikakabuti natin, gawin po natin. Kung alam natin ikakasama, hindi, huwag natin gawin. Amen po ba? Pero ang masama sa tao, alam na niya na ikakabuti niya, ayaw pa rin niyang gawin. Nakuha po. Alam niya sa sarili niya na ikakabuti niya, ayaw niyang gawin. Bakit? Bakit? Kasi mas masayang gawin yung sarili mong pangunawa. Ugali ng tao. Mas masayang gawin yung sarili mong Pero dapat nakakilala tayo kay Kristo. Ang maging kasiyahan natin yung pagsunod sa kanyang utos, hindi na pagsunod sa ating sarili. Amen po. Kaya nga tayo from darkness to light. Galing tayo sa dilim, nililipat tayo sa liwanag. Habang lumalapit tayo kay Kristo, naliliwanagan po tayo. Amen po ba? Nalalaman natin ng tama at mali. Kapag nalaman mo ang tama, yun ang gagawin mo. Kapag nalaman mo ang mali, yun ang iyong iniiwasan. Amen po ba? At malabo pong malaman mo ang tama kung ikaw ay mananatili sa kadiliman. Amen po ba? Kaya sikapin po natin makalis sa kadiliman. Umalis po tayo doon. Mapapahamak po tayo doon. Amen po ba? Lumapit kay Kristo na liwanag ng sanlibutan ito. Anong verse na po tayo? Verse? Ulitin natin yung 10 para mas maliwanag.
Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay umaantong sa kamatayan. Ano po yung kalungkutang dulot ng mundo? Minsan, yan. Huwag na po tayo lumayo. Na-break ka. Naging malungkot ka. Isinabit mo yung leg mo. Saan humantong? Buhay o kamatayan? Kamatayan. Amin po ba? Hindi ko na po dadagdagan ng paliwanag kasi alam ko na-gets niya kagad. Ang kalungkutang buhat sa mundo ay nagbubunga ng kamatayan. Amen po ba? Amen po. Verse 11. Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig. Nalinisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa Hallelujah. Sa nagalit sa mali. Di ba? Nagigising tayo na ang mali dapat ikagalit po natin. Hindi ikatuwa. Amen po. Yan ang Kristiyano po. Galit sa mali. Kaya dapat maunawaan po ninyo si pastor. Amen po. Amen po. Pag nakikita mo yung mali, talagang galit. Alam nga, ay, mali na nga eh. Brother Lawrence, mali ka. Tapos nakangiti pa ako. Oh. Di ba? Amen ba, Jimboy? Amen. Yung mga suki dito, suki. Dati hindi nakasama si Lawrence, ngayon kasama na. Sino pang mga suki ng galit ni Pastor? Si Juan. Yan na. Di ba? Dapat hindi po natin ikatawa ang mali. Amen po. Hindi natin ikatawa ang mali. Kundi kagalit. Nakasulat din po yan sa 1 Corinto sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa gawang masama, mali. Amen po. Ulitin natin 11. Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Yan po yung sinasabi sa inyo. Pag takot kayo sa Diyos, kahit saan kayo pumunta, hindi kayo gagawa ng mali. Amen po ba? Banal na pagkatakot. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nalabig kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring mapurusahan ang nagkasala. Ayan na. Parusa. Diba? Ganyan po siya Apostol Pablo. Amen po. Nakuha mo. Minsan nagiging parang malupit si Pastor Mark. Pero kung pag-aaralan nyo yung Biblia, ganun din naman yung ginawa ni Apostol Pablo. Nakuha po ninyo. May nagaganap po na parusa. Disciplinary action. Amen po. Bakit nagkakaroon ng disciplinary action? Para maituwid. Amen po ba? Sa company, ikaw ay absinero. Anong disciplinary action? Suspension. Di ba? Nagkakaroon ng disciplinary action para ngayon kapag nasuspended ka, sa una masaya ka eh. Kasi magkakaroon ka ng makasyon. Sa una lang masaya yun. Pero dahil nga suspended ka, hindi ka na makapasok. Naging masaya ka sa una. Pero pag naramdaman mo na yung epekto ng suspension mo, wala nang ganyan. Siyempre hindi ka na pinapasok. Sa una masaya ka, di ba? Dahil may passion. Sa una lang po yun. Pero pag naramdaman mo na, walang sahod kasi nasuspended ka. Biglang nalungkot ka na. Matatauhan ka na. Susunod, hindi na ako magpapasaway para hindi ako masuspension. Natin disciplinary action. Amen po. Amen ba?
Isa na tayo sa verse 11. 11. Dito tayo sa 1. Nananabik kayo sa aking pagdating, nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo walang sala sa mga bagay na iyon. Verse 12, kaya nga, ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala o sa taong ginawa ng kasalanan, kundi upang sa harapan ng Diyos ay makita ninyo na kayo'y nagmamalasakit sa amin. Verse 13, kaya't ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaaliwan at nalubos ang aming kagalakan dahil pinasiglan ninyo ang kalooban ni Tito. Ay yung isinugo ni Apostol Pablo sa Corinto. Amen. Verse 14, ipinagmalaki ko kayo sa Kanya at hindi naman ako napahiya. Bago isuko ni Apostol Pablo si Tito, punta ka doon sa Corinto. Mawawait yung mga yun. Ayan. Amen po ba? Okay sila doon. Pero may nabalitaan si Tito, habang isinuko niya doon, di ba? Tito, punta ka doon sa Corinto. Habang nandun si Tito sa Corinto, naobserbahan ni Tito na may mga sigalot, may pagkakami-kami. Nagre-report din naman si Apostol Tito. Amen. Nagre-report siya, nagsusulat din siya. Ganito ang kalagayan nito, ganyan. Pero sa kabila na nagre-report siya, yung pakikitungo ng mga taga-Corinto kay Tito ay mabuti. Amen po, alagang-alaga siya. Amen po. Naging fried chicken yung ulam. Amen po. Kaya, pag balik ni Tito kay Apostol Pablo, okay yung mga ugali ng mga taga-Corinto. Hindi nila pinakitaan ng mali. Ngayon, siyempre, ganun ang report niya kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, na nagsugo sa kanya, may kagalakan. Amen po ba? Amen po ba? Kasi kapag nagsugo ka, at tinanggap yung sinugo mo, ibig sabihin, hindi yung sinugo mo yung tinanggap, kundi yung sinugo mo. Kundi ikaw mismo na nagsugo. Amen po ba? Ngayon kapag nireject yung isinugo mo, hindi naman yung isinugo mo yung nireject, kundi yung nagsugo. Ngayon kapag pinakitaan ng maganda yung isinugo mo, hindi naman yung mismo isinugo yung pinakitaan ng maganda, kundi yung nagsugo. Nakuha po ninyo? Amen po ba? Ngayon, pinakita na maganda si Tito, isang kagalakan po yun kay Apostol Pablo na nagsugo kay dito sa Corinto. Malabo po ba o malinaw? Sabihin nyo lang kung malabo. Nakuha po ba? Ganun din naman sa ating Panginoong Yesus. Sinugo ng Diyos si Yesu Cristo dito sa mundo. Ngayon, lahat ng tumanggi kay Yesu Cristo, nating Panginoon at tagapagligtas, ay tumanggi rin sa nagsugo. Okay po ba? Amen. At lahat naman na tumanggap sa Panginoong Yesus, ito ang Diyos din ang tinanggap. Amen po ba? Kaya para makaiwas sa hatol, sa John 3, para makaiwas sa hatol, manampalataya tayo sa isinugo ng ating Diyos naman. Walang iba pang si Yesu Cristo. Okay po. Verse 12, kaya nga ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala o sa taong ginawa ng kasalanan, kundi upang sa harapan ng Diyos ay makita ninyo na kayo'y nagmamalasakit sa amin. Kaya ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaaliwan at nalubos ang aming kagalakan dahil pinasiglan ninyo ang kalooban ni Tito. Verse 14, ipinagmalaki ko kayo sa Kanya at hindi naman ako napahiya. Sabi niya po sa Pablo, doon ka sa Corinto, fried chicken palagi ang pagkain ko.
Pagpunta niya dito, wow, fried chicken talaga. Hindi napahiya si Apostol Pablo. Amen po. Sapagkat kung paanong lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, napatunayang totoo rin ang lahat ng sinabi ko kay Tito tungkol sa inyo. Verse 15, at lalo kayong napamahal sa Kanya habang naalala niya ang pagkasunurin ninyong lahat at ang inyong pagtanggap. Kita po ninyo, kahit ang mga taga-Korinto may pagkapasaway. May mga nangyayari siguro pagkatikamping, nandun pa rin po yung kanilang pagkamasunurin. Amen po ba? Pero may nagtuwid sa pamagitan ng sulat po ni Apostol Pablo. Kaya nga kung walang magtatama, walang magiging tama. Kaya kapag itinatama, magpatama po. Amen po ba? Kung walang magtatama, walang magiging tama. Kaya kung ikaw ay tinatama, magpatama. Amen po ba? Amen po. Katulad si Sirik, huwag nang iinom. Hindi na. Kung walang magsasabi kay Sirik na mag-iinom, pagpapatuloy niya yun. Di ba? O dahil ngayon may nagsasabi sa kanya, kinig-kinig. Ulitin natin, verse 15. At lalo kayong napapamahal sa Kanya habang naalala niya ang pagkamasunurin ninyong lahat at ang inyong pagtanggap sa Kanya ng may takot at paggalang. Hallelujah. Father Christ, isip po. May nagsasabi kasi, dapat hindi daw takot ang nararamdaman sa leader. Di ba? Isa po yung sangkap. Amen po. Parang ang tao ay, pero balanse po yan. Amen po ba? Balanse yan. Balanse yan. Mataas na pagdidisiplina, mataas na pagmamahal. At kung ang isang leader, makita nyo ng ganyan, papakinggan nyo po yan. Maliban na lang sa isang taong talagang rebelde. Amen po ba? Maliban na lang sa isang taong talagang yung mabuti mong ipinapangaral ay mamasama yung pangalaman. Kailangan iwas-iwasan po rin yung maging ganun po. Amen po ba? Kasi balanse naman po tayo dito. Mataas po yung pagmamahal natin, mataas din yung pagdidisiplina natin. Bakit mataas yung pagdidisiplina? Para magkaroon tayo ng takot. Bakit mataas ang pagmamahal? Para magkaroon din ng pagkalam. Nakuha po ninyo? Nakuha po. Mga first batch ng mga pastor, naway may natutunan sa leadership. Leadership po yan, ang tinatawag. Dito po matitira ang tunay na gustong magpabago. At aalis yung ayaw magpabago. Ngayon, siyempre malungkot din tayo kapag may umalis. Pero ang Diyos po, laging may ipinapalit po. Experience na po natin yan. Kung may alis, may pinapalit. Amen po. Kaya huwag po tayo magmamalaki. Kapag wala ako dyan. Pastor TJ, baka mamaya magmamalaki tayo. Wala ako dyan, wala nang magkikitara dyan. Brother Lawrence, wala ako dyan, wala nang magkikitara. Lagi na yung pinapalit. Sila niya may pagpalitan. Praise. Di ba?
umalis yung isang mic, may pinalit. Diba? Hindi pwede magmalaki yung mic na yun. Lalagyan siya na lang. Amin po ba? Tawa-tawa. Diba? Hindi mo pwede sabihin. Pag umalis ako, wala nang nagdadram dyan. May ipapalit po ang Diyos. Hindi tayo pwede magmalaki. Amen po ba? At ulit ito, hindi paramihan. Sa spiritual, hindi po paramihan ng miyembro ang labanan para umakit ng langit. Pakuntihan po yan ng totoong mananampalataya. Anin mo yung marami, magdadamay-damay, maghahawaan. At sa aklat din po ng Korinto, dyan po nasulat ang salitang tiwalag. Masahin po ninyo, inahamay ko po kayo. Sa aklat ng Korinto, dyan din nasulat ang salitang tiwalag. Kung ang isang tao, level di talaga ayaw magpaturo, ang labas po niyan tiwalag. Ngayon, bakit mo tiwalag ang isang tao? Hindi dahil hindi mo siya mahal. Para ma-separate siya, maramdaman niya na ngayon doon niya mararamdaman na kung may pakiramdam, amen po ba? Hindi maramdaman na mas masaya pa pala sa dati kong kalalagayan. Nagawa po ninyo, masaya na pala doon. Okay na pala ako doon. Kaysa, amen po. Ngayon, makakaisip ka na magbalik loob. Amen po, makakaisip mo doon. Dati may kapayapaan ako ngayon, tiwalag ako, walang kapayapaan. Ngayon, doon ka makakaisip magbalik loob. Kung hindi tayo magpapakumanhid. Amen po. Nakuha po. Hindi po tayo masaya na may nawawala. Amen po ba? Hindi po tayo masaya na may nawawala. Pero, kailangan kasi. Kailangan ko. Sa isang sanga, sa isang puno ng ano bang halaman ang alam niyo maraming sanga? Kamatis. Si kamatis. Nakita niyo yung isang sanga, di ba sanga, kamatis, maraming sanga yun. May nakita na kayo yung isang sanga na apektado na ng peste. Hayaan niyo po ba yun na kumalat sa buong puno? Di ba hindi mo hayaan, di ba? Ang unang step mo dyan, i-sprayhan mo. Ibig sabihin, hindi mo kaagad tawag dyan, hindi mo kaagad puputulin. Isi-survive mo pa. Gagawa mo pa ng paraan, sprayan mo. Ngayon, hindi nagawa ng paraan, sprayan mo lahat na ng spray mo, gano'n pa rin. Mapipilitan ka ngayong putulin. Alang-alang sa lahat ng sanga. Amen po ba? Ito po. Kasi banta na siya. Hindi lang sa isang sanga, pati sa mga katabing ni mga puno. Nakuha po ninyo. Minsan isinasacrifice yung isang sanga para sa kabubuti ng. Kasi sa Korinto, nabalitaan ni Apostol Pablo, may mga gumagawa ng kalikuan. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ito walang yan. May karapatan kayong matulang yan kasi nasa loob ng iglesia. Sabi ng Apostol Pablo, wala akong karapatan umatol sa mga hindi Kristiyano. Kasi nasa labas ng iglesia. Kaya yung mga nagsasabi po, Body of Christ, yung mga nagsasabi rin, wala tayong power na umatol. Nagkakamali po kayo. Kung siya isang leader, may power po tayong umatol sa ating sasabukan. Meron po tayong power. Pero dapat matuwid ang ating pag-atol.
Kasi kapag hindi naging matuwid ang iyong paghatol, ikaw rin ang hatulan ng Diyos parang araw. Amen po. Yan ang pasikot-sikot po. Kailangan pag-aralan mo mabuti kung karapat-dapat ba talaga itiwalag doon. Kasi kung itiniwalag mo yung isang tao na wala namang ginagawang masama, kakatulan ka ng Diyos. Amen po ba? Bakit mo tiniwalag? Wala namang ginagawang masama. Pero kung itiniwalag mo yung isang tao, dahil nga marami na siyang naapektuhan, natitisyo, lalo mga baguhan, tiniwalag mo alang-alang sa ibang kaluluwa. Hindi ibig sabihin dahil wala kang pagmamahal sa kaluluwa. Sinikap mo naman, di ba? Mabalik lang tayo doon sa kamatis. Bago mo pinutol yung sanga, sinikap mong isprihan. Kasi nagpakasakali ka pang masurvive. Pero sa kabila ng nagpakasakali ka mag-survive, ayaw talagang ma-cure. Yung peste na yun, napipilitan tayo tutulin. Nakuha po, may pangunawan po tayo, nakuha po. Hindi natin agad-agad pinuputol. Sinisikap pa nating i-cure. Gawa ng paraan. Amen po. Hindi siya nireport sa'yo, may peste yung isa sa hindi mo kagad pinuputol. Sinisikap pa natin. Amen. Ngayon, kung talagang ikakasama na, doon po tayo, mapipilitan. Hindi po bukal sa loob natin yun. Mapipilitan tayo. Kasi ayaw naman talaga natin may nawawala. Amen po. Kailangan, yan po yung puso natin. Ayaw natin may nawawala. Kasi lahat tayo tinubos ng dugo ni Kristo. Hanggat maaari, kailangan pag malasakitan natin ang kaluluwa. Amen po ba? Pero yung pinagmamalasakit mo ng kaluluwa, minsan wala namang malasakit sa ibang kaluluwa. Kaya minsan napipilitan tayo putulin talaga. Amen po. At kapag pinutol, alam niyo ba, sabi ng Bible, sinong maliligtas, sabi ng mga alagad, hindi ito magagawa ng tao, kundi magagawa ng Diyos. May kakayanan po ang Diyos na idugtong uli ang isang sarap na puto. Tandaan po ninyo yan. Amen po. Tayo mga tinatawag na hintil, na idugtong po tayo. Nakuha po ninyo? Hindi naman talaga tayo bayan ng Diyos, pero naidugtong tayo. Amen po ba? Kaya wag rin tayo magmamalaki na naputol yung sanga na yun, tapos tayo naiwan, magmamalaki tayo. Wag po. Kasi may nauunang nahuli, may nauunang nahuli. Mga pinagmamalaki ka. Mamaya, may dugtong ulit, ikaw naman yung nagputol ngayon. Huwag po natin ikakatuwa ang pagbagsak ng ating kapatid. Amen po. Huwag po natin ikakatuwa. Kundi mag-isip tayo ng paraan paano siya makakabalik, makakapagsisi. Isip tayo ng paraan. Laging ang pag-ibig ay mapagtiwala, laging may pag-asa. Amen po ba? Huwag natin titingnan yung masamang part ng pagkatao niya, kundi ang titingnan natin yung mabuti. Kahit napakalit lang yan na makita natin mabuti, pwede diyang magsimula ang malaking kabutihan. Nakuha po ninyo. Diba, brother Jerome? Ang tinitingnan namin sa iyo, yung maliit, yung kita namin, may pag-asa ng magbago talaga. Hindi namin tinignan yung criminal record. Ay, walang pag-asa yan. Galing ng kulungan yan. Hindi yun. Ang tinitingnan namin yung maliit na kabutihan niya sa puso mo. Pwedeng doon magsimula ang lumaki, ang malaking kabutihan. Yun yun.
Amen po. Titingin tayo sa tao, huwag yung bad side niya ang tinitingnan. Hanapin natin yung mabuti sa pagkatao niya. Doon tayo magsimula. Amen ba? Amen po. Laging may pag-asa. Pwede tumabago ng Diyos. Laging ganoon. Ibig sabihin, kung hindi posible sa tao, posible sa Diyos. Amen po. Okay, saan na po tayo? Sa verse 16. Labis akong nagagalak dahil kayo'y lubos kong mapagkakatiwalaan. Hallelujah. Ulitin po natin. Labis akong nagagalak dahil kayo'y lubos kong mapagkakatiwalaan. Kailan na po ang anniversary natin? December 14. Magki 3 years na po tayo. Ito, FRM United in Christ. Lahat po tayo nagagalak. Amen po ba? Ha? Nakikilala po natin ng isa't isa. Pagamat meron tayong mga kanya-kanyang issue, minsan nandiyan rin yung amen po. Pero laging nandyan si Kristo na nag-aayos mo sa atin. Amen po ba? Amen po. Laging nandyan ng ating Panginoong Yesus na gumagawa ng paraan para pagkaisahin tayo. Ibig sabihin is laging may pagpapatawaran na nagaganap. Amen po ba? Ang mawawala po dito yung mga hindi marunong magpatawad. Yung mananatili, yung marunong magpatawad. At kapag yan ang sistema ng isang iglesia, marunong magpatawad, wala pong malalagas. Amen po ba? Kasi ang ibig sabihin po ng pagpapatawad, mahal mo yung kapwa mo. Amen po ba? Kung hindi tayo mahal ng Diyos, walang kapatawaran sana. Dahil mahal niya tayo, may kapatawaran sa pamagitan ni Kristo. Amen po ba? Kung mahal natin yung kapwa natin, may nagagawa sa ating mali yan, laging may kapatawaran sa pamagitan ni Kristo. Amen po ba? Kung tayo, napatawad tayo ni Kristo, patawad din po tayo. Amen. Amen po. Patawaran po tayo. Amen po ba? Amen. Napatawad mo na ba dyan boy si Pastor Numi? Dahil nagawan ka ng kumot. Baka maalala mo ba yung isa hinaharap? Kailangan hanap mo natin ang tunay na nagpatawad po, hindi natin mapayin. Amen. Ganun din. Brother Lawrence, huwag mo nang mukahin yung mga nakaraan na. Kasi nagpatawad mo tayo. Amen po ba? Hindi yung kapag meron na namang hindi pagkakaintindihan, dumilitaw na naman yung nakaraan. Ang nakaraan. Napapatunayan lang na hindi ka pa talaga nagpatawad kasi laging nahuhukay ang nakaraan. Amen po ba? Ang totoong nagpatawad, wala na yung nakaraan. Amen po. Amen ba? Mga tradisyon. Dapat wala ng kalabaw na mamatay taon-taon. Patawarin mo na yung kalabaw. Tuloy naubos yung kalabaw ninyo. Hindi ka... May isa pa. Ay! May isa pa. 2026, may kalabaw na naman po. Hallelujah. Sige po, nawa po may natutunan po tayo. I-apply natin sa ating spiritual life. Mag-apply sa atin sa pangalan. God bless.
Sige po, tayong lahat po ito ngayon. Patuloy po natin pa rin ang Panginoon. Jesus. Sabi po sa awitin, suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Kahit kung anong pagsubok, problema po naman po sa atin, huwag po natin kalimutan na purihin ang ating Panginoon.
Sabay-sabay po tayong iyong po at lungkod sa buhay at banal na Diyos. Sapagkat nandito po siya sa ating kalagitnaan. Puro ko parehas, kanadalas, tunay nga po, O Diyos, hindi lamang po sa panahon ng kasaganaan. Hindi lamang po, O Diyos, sa panahon na meron kami ng lahat ng bagay, nanambahan kami sa iyo, O Diyos. Kundi kahit sa panahon na punong-punong po kami ng pagsubok, doon namin lalong nakita yung kadalisayan ng puso mo. Lord, tunay nga po, Panginoon, napakasayang maglingkod sa iyo, O Diyos. O Diyos, na buhay na makapangyarihan sa lahat na ang pinaglilingkuran na siyang nagpatatag sa amin. Sa lahat ng pinagdahanan namin, O Diyos, sa loob ng 3 taon, hindi mo po kami binigo, Panginoon. Lagi mo pinararanas sa amin ang katatagan namin ay si Kristo na siyang ibinigay mo sa amin upang maligtas kami. Tunay nga po, O Diyos, tinanim mo sa puso at sa isip namin, Panginoon, na kahit anong mangyari, hindi mo kami iniiwan, pinababayaan mo. O Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, muli po narito kami nagpapasalamat sa panibagong gabi at buong maghapon na naranasan namin ang pagpuprovide mo, ang patuloy po, O Diyos, sa pag-iingat mo saan man kami tumungo. Lagi namin naranasan ang iyong banal na presensya at pangungusap mo, Panginoon, sa tuwing kami, Panginoon, na nananalangin. Sa tuwing kami lumalapit, humihingi ng karunungan, hindi ka nagkukulang, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabi ito sapagkat muling ibinalita sa amin ang iyong magandang balita na dapat kami magpatawaran sa isa't isa. Tunay nga po, Panginoon, na pinatatatag mo kami sa bawat pagsubok. Hindi mo kami pinahihirapan, kundi po, O Diyos, pinatatatag sa mga kabila. Sa kabila po, Panginoon, ng aming pinagdaraanan. Tunay nga po, O Diyos, na lagi ka namin kasama. Katulad po ni Job, sa kasaganaan niya na wala ang kanyang kasaganaan, ngunit nanatili siya sa iyong presensya. Nanatili siyang nagpapasalamat, O Diyos, sa kanyang buhay. Lord, kami po ng buong United in Christ, marami man po kaming pagsubok ngayon, ngunit nandito po kami nananatili, O Diyos. Hindi po, Panginoon, sa kasaganaan kami napupuri sa iyo, kundi po, Panginoon, niligtas mo kami. At alam po namin, O Diyos, pinagkalooban mo kami ng pangakong hindi mananakaw ni numan. Lord, salamat po sa gabing ito, sa muling kapahayagan ng banal na salita sa paggamit po sa iyong lingkod na si Apostol Mark. Patuloy niyo po siyang i-bless sa lahat ng kanyang ginagawa. Lord, marami man po siyang pinagdaraanan ngayon sa kabila po, Panginoon, at maraming problema, ngunit ikaw ang nagpatatag sa kanya at kami po, Panginoon, na iyong ibinigay sa kanya, ipinatatag din po niya, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, kayo din po na daladalangin namin si Prophetess Josefina Riang Bonanza, ang buong IPRMO God na patuloy po, O Diyos, patuloy mo po nawa silang bigyan ng karunungan at kaalaman, mga kapahayagan na nagmumula sa iyo, at patuloy niyo po silang gamitin para po, O Diyos, sa mga naliligaw ng landas, at para po, Panginoon, sa hindi pa nakatatamo ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po. Lord, dalangin din po namin ang pagdating po ng December 13 na itinakda niyo po, O Diyos. Dalangin po namin na pagpuprovide niyo po ng finances, O Diyos, upang makarating siya sa lugar na ito. Sa darating pong 3rd year anniversary ng United in Christ, O God, dalangin po namin kayo din po, O Diyos, ang patuloy ng kanyang kalusugan, ang kanyang buong pangatawan, Panginoon, at kanyang buong sambahayan na hindi makaranas sa anumang sakit at karamdaman. Gayon po, O Diyos, sa lahat ng kanyang ginagawa, at alam po namin, O Diyos, na pinatatag mo siya at pinagtatagumpay, O God. Gayon po, O Diyos, sinadalangin na po namin ang mga project na pinagkaloob niyo po sa amin. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang nagpo-provide. At alam po namin, O Diyos, na hindi mo po kami pinipigo sa bawat paghakbang po namin, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, O Diyos, sa mga wala sa lugar na ito. Nalulungkot po kami, Panginoon, sapagkat wala po sila sa gabing ito. Ngunit alam po namin, O Diyos, nakatunghay ka mula dyan sa kalangitan. At patuloy po kaming umaasa, Panginoon, na may ginagawa ka, O Diyos. Lord, dalangin po namin sa gabing ito na patuloy mo po nawa silang kausapin sa kanilang mga panaginip. Muli mo po nawa silang hilahin papunta sa lugar na ito, O Diyos. Hindi po namin kayang baguhin ang kanilang isip, ngunit ikaw po, O Diyos, na makapagpapabago nito. Sapagkat marami kang kaparaanan tulad nga po, O Diyos, ng iyong sinabi na walang imposible sa iyo, O Diyos. Kaya po pong magbago ng isang tao, hindi po kami makapagpapabago sa kanila, ngunit ikaw, na buhay na Diyos, kung paano naranasan namin na binago mo kami, O Diyos. Ito po, Panginoon, dinadalangin po namin ang buong Pilipinas, O Diyos. Dumaranas man ito ng iba't ibang sakuna.
ng korupsyon, O Diyos, ngunit alam po namin na kumikilos ka. Alam po namin na may mga dahilan ng lahat ng bagay at alam po namin, Panginoon, na magtutuwid ka, O Diyos, sa mga gumagawa ng kalikuan, O Diyos. Gayon po, Panginoon, dinadalangin po namin ang panahon. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga pag-iingat mo. Umulan man o umaraw, ipinagpapasalamat namin ito, O Diyos, sapagkat ito ang iyong kalooban. Lord, gayon po nadadalangin namin ang patuloy po, O Diyos, na pag-aani sa susunod na linggo, O Diyos. Pinagpapasalamat na po namin ang aanihin ng buong United in Christ, sapagkat po, Panginoon, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Lord, gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin ang bawat Bible study na nabuksan, ang bawat tahanan na patuloy po, O Diyos, nagbubukas ng kanilang pintuan para sa iyong mga anak. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ang unang-una nilang tinatanggap sa kanilang mga tahanan. Dalangin po namin sa bawat pagtanggap nila sa iyong mga anak ay dumani po, O Diyos, sa mga pagpapalang spiritual at pagpapala po, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay. Lord, din po, Panginoon, sa gabing ito, dalangin po namin ang kapayapaan, ang katiwasayan, O Diyos, at sa lahat po, Panginoon, na problema, ikaw po ang magkakalob sa amin ng solusyon. Lord, dalangin po namin sa gabing ito, mangusap ka sa patuloy po, Panginoon, na lahat po na aming pinagdaraanan, patuloy ka pong mangusap sapagkat ikaw nakaalam ng aming hinaharap, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong lahat ng papuri at pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Ulitin natin. Tulad-tulad mo. And to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood, He has saved me. By His blood, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Maratinig ka ng taas sa pagdinig. Ang Diyos na manatag sa lahat. Muli po, ma'am, tinataas ko po ang mga tao na binigay niyo po sa akin upang alagaan ang kanilang spiritual. Tinatangin ko po ng nawa. Patuloy na po siya ng kanilang pangunawa, kanilang isipan, na hindi po makilingan ng diyablong kaaway ang kanilang paningin spiritual, kundi lagi po na nakikita ang inyong pong liwanag sa lahat ng katuroang kanilang napapakinggan. Dinadalangin ko po na ingatan niyo po sila, hawakan niyo po mabuti ang kaligtasan na ibigay po sa kanila. Ito po ay kanilang pahalagahan. Dalangin ko po ilagay niyo po sa kanilang puso ang pagkamuhig sa pagiging mali. Ilagay niyo po sa kanilang mga puso ang pagkamasunurin kay Kristo. Kaya dinadalangin ko po na ingatan niyo po sila saan man po sila pumaroon, lahat ng aksidente, ay dalangin ko po maiwasan po nila sa pamagitan ng pagsusuko po ninyo inyong mga anghel sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Dalangin ko po na pagpalain niyo po lahat ng mahawakan ng kanilang mga kamay, maapakan ng kanilang mga lahat po ng pabor ay ibibigay niyo po sa kanila ayon sa inyong pong kalooban. Mga pagpapala, dinadalangin ko mga pagpapala na hindi po makakapekto sa kalusugan ng kanilang spiritual. Lahat lamang po ng pagpapala na ibibigay niyo po sa kanila ay yun lamang po pagpapala na hindi makakasama. Amang Diyos, dinadalangin po patuloy na pamumuno niyo, paghahari sa iglesyang ito. Pag-isahin niyo po kami sa pag-ibig. Pag-isahin niyo po kami kay Kristo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin ng aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak ng Jesus. Amen. God bless. I pray, God bless United in Christ. God bless Body of Christ. God bless us. To God be all the glory.
Wala naman, okay. Yan lang ako. Ay. Medyo na. Mawala yun. Mawala. Ano ba yan? Oh, isa pa na. Salamat po. God bless. Sumayin niyo ang kapayapaan at kagandahan ng loob ng Diyos sa amin.